Sumapit na ang araw ng tagsibol, kung saan ang karamihan ay naghahanda ng mamasyal sa pinakamalapit na parke sa kanilang lugar. Kagaya ni Rog na umupa noon sa isang apartment kasama ang kanyang asawa. 5 taon na silang nagsasama ni Matthew na nagsimula noon sa isang dating website. 32 na si Rog sa ngayon, kaya't wala na siyang ibang hinahangad pa kundi ang maikasal, maging isang ina at magkaroon ng sariling matatahanan. Samantalang si Matthew ay kontento na sa mga bagay na meron sila. Bakit kailangang seryosohin ang mga bagay-bagay at umako agad ng responsibilidad? At bakit kailangan pa nilang mag-iba ng matitirhan kung meron naman silang matutuluyan sa ngayon na libre at maayos naman ang kanilang buhay? Malaki kasi ang pinagkaiba ni Rog kay Matthew. Noong unang makita ni Rog si Matthew noon, ay nakita na niya sa mga mata nito ang pag-asang kanyang hinahanap para mabuo ang masayang pamilya na kanyang inaasam. Marami man sa kaibigan at kamag-anak ni Rog noon ang ayaw kay Matthew, ay hindi na lamang niya ito pinagtuunan pa ng pansin. Nang araw na yun ay naisipan ni Rog ang mamasyal sa parke at makinig sa isang audiobook. Mahilig talaga si Rog sa mga libro kung saan nakagawian na niyang magbasa kahit saang lugar man siya mapunta. Kahit nasa biyahe pa man siya, nasa trabaho o kahit nasa bahay. Si Matthew sa kabilang banda ay hindi nagugustuhan ang bagay na yon. Ang lahat na lang ng pera mo ay nauubos na sa libro. Wala na tayong mapaglagyan sa kanila. Alam mo ba na yung perang pinambili mo dyan ay sasapat na para makabili ng TV? Naglalakad lamang si Rog noon sa parke nang makatanggap ito ng isang tawag. Ang tumawag sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan na si Emma. Napagkasunduan pala nilang magkaibigan na magkita ng araw na yun. Matapos pakiusapan ni Matthew si Rog na umalis na muna ng kanilang apartment ng hapon. Nais di umano niya na ayain ng kanyang kaibigan sa kanilang apartment para mag-inom ng alak habang nanunood ng football. Gayunpaman ay tila hindi na matutuloy pa ang usapan ng magkaibigan dahil sa problema ngayon ni Emma. Pasensya ka na, Rog. May sakit kasi ang anak ko ngayon, kaya baka hindi tayo matuloy. Ganun ba, Emma? Ayos lang. Sana gumaling na siya kaagad. Ang problema ko ngayon ay wala na akong ibang mapupuntahan muna. Lalo't malamang napapunta na rin ngayon ang mga kaibigan ni Matthew sa aming apartment. Dito na nagseryoso ng pananalita si Emma sa kanyang kaibigan. Rog, magising ka nga. Bakit mo ba hinahayaan na maging sunod-sunuran ka lang sa kanya? Apartment mo din yun. Wala nga siyang naiambag sa upa noon kahit kalahati lang. Kaya hindi pwede yung ginagawa niya. Palagi kang nagbibigay ng pabor sa kanya, samantalang wala naman siyang nagagawa para sa'yo. Emma, ilan libong beses na natin itong napag-usapan. Pinakiusapan niya ako. Pangatwira ni Rog na sinabatan naman agad ni Emma. Pinakiusapan ka? Huwag kang umuwi ngayon hanggang 1:00 ng gabi dahil pupunta dito ang aking mga kaibigan. Ganyan na ganyan ba ang naging pakiusap niya sa'yo? Napabuntong hininga na lamang doon si Rog, habang si Emma naman ay nagpatuloy lamang sa kanyang panenermon. Rog, mahal kita, pero katangahan na yung ginagawa mo. Hindi mo nga alam. Baka nagdadala na ng kabit si Matthew sa apartment nyo nang hindi mo nalalaman. Gaano katagal ko bang ipapaliwanag sa'yo ang mga bagay-bagay? Pwede ba, isipin mo ngayon kung paano ka magiging masaya kaysa isipin mo na balang araw baka sakali ay mapagbabago mo pa ang ugali ng lalaki na yun. Nangangarap ka pa ba na magpo-propose siya sa'yo? Mamamasyal kayo sa tabing dagat? Bla bla bla. Sige na, Rog. Si Rog ay wala na ring naisagot sa kanyang kaibigan kundi paalam. Matagal nang magkaibigan sina Emma at Rog, simulat sa pool nung nasa high school pa lamang sila. Magkasama din silang pumunta sa Moscow para sabay ding makapag-aral. Hindi maisip ni Emma kung bakit mga walang kwentang lalaki ang napupunta sa kanyang kaibigan. Gayong sa kanilang dalawa ay si Rog naman ang mas matalino at mas maganda. Noong una pa lang ay hindi na nagustuhan pa ni Emma si Matthew, lalo na noong nag-resign ito sa kanyang trabaho at namuhay na lamang sa pagsusustento ng kanyang kaibigan sa loob ng halos 1.5 taon. Dito, wala na ring nagawa si Rog kundi umuwi na lamang. Naabutan pa nito si Matthew na mahimbing pang natutulog ng mga oras na iyon. Madalas itong matulog ng tanghali, lalo na kapag weekends. Gusto pa naman sanang sabihin ni Emma dito
na hindi na siya makakaalis ng hapon. Kinakabahan si Rog dahil nangyari na ang kaparehas na sitwasyon na yun 6 na buwan na ang nakakaraan. Kung saan nagsabi si Rog kay Matthew na hindi siya makakaalis ng hapon kagaya ng kanyang kagustuhan. Rason para magsisigaw ito sa kanya sa galit na naging dahilan ng kanyang matinding pagluha. Si Rog ay pinagtimplahan na muna ang kanyang sarili ng kape para makapag-isip kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Mga 6:00 na ng hapon siguro ay aalis na si Matthew para bumili ng alak at pulutan na marahil aabuti ng kalahati hanggang 1 oras. Pwede na siguro akong magtago na lang sa balcony habang wala sila. Kaso baka mapansin naman nila ako doon. Baka maubo ako sa kanilang pagyoyosi. Kahit anong sabi ko kasi na wag silang magyosi sa loob ay hindi pa rin ako sinusunod nila Matthew. Wala na akong pagpipilian. 2 taon na ang nakakaraan nang iparenovate ni Rog ang kanilang apartment. Siya pa nga mismo ang nagpintura nito sa kulay na kanyang hilig at bumili ng mga magandang upuan, mesa at mga halamang mailalagay doon para maging maaliwalas ito bilang pahingahan. Doon, mas madalas umiinom si Rog ng mainit na kape habang nagbabasa ng kanyang mga paboritong aklat. Ilang sandali pa ay nagising na si Matthew na agad namang nakita si Rog sa kusina. "Oh, bakit nandito ka pa? Akala ko may usapan kayo ni Emma. Mga 6:00 alis na ako." May pag-iingat na tugon ni Rog kay Matthew. Nakumbinsi naman ni Rog noon si Matthew na maya-maya lamang ay pupunta na rin ito sa kanyang kaibigan. Nag-make-up pa siya at nag-ayos ng kunwari para hindi lamang siya nito mahalata. Pagsapit ng 6:00, kagaya ng inaasahan ni Rog, ay umalis na si Matthew kaya naghanda na ito ng kanyang matataguan sa balcony. Nagdala din siya ng 1 jug ng tubig, 1 libro, power bank at cellphone na may earphones. Pagka-uwi ni Matthew ay siya na ring dating ng kanyang mga kaibigan. Habang nagbabasa ng libro ay nagsisimula na ang magbabarkada sa kanilang panunood at pag-iinuman. Hindi naman gaanong naliligaligan si Rog sa ingay at pag-uusap nila Matthew. Napapatigil lamang siya sa pagsusulat dahil sa dilim ng kanyang pinapwestuhan. 8:00 na noon kaya madilim na sa may balcony. Kaya bilang solusyon ay nakinig na lamang si Rog sa kanyang audiobook. Magkagayon pa man ay may isang bagay pa palang hindi napaghandaan ni Rog at yun ay ang pagtawag ng kalikasan. Hindi naman siya makaalis doon ng basta, kaya naisipan niyang tanggalin na muna ang kanyang headphone para mapakinggan ng mabuti ang usapan ng magbabarkada. Umaasa sa pagkakataon na aalis ang mga ito para siya ay tuluyan ng makapagbanyo. Ilang minuto ang makalipas ay dito na napansin ni Rog na siya ang nagiging usapan ng mga ito. Isang bagong kaibigan ni Matthew ang nagtanong, "Pare, bakit ka naninigarilyo sa apartment nyo? Kakapit ang amoy niyan sa mga gamit nyo dito sa bahay. May balcony naman kayo, di ba?" "Oo, dun nga madalas tumambay ang aking asawa. Basta, dito ka na lang din manigarilyo." "Hindi ba magagalit ang kasintahan mo?" Dito na sumabat ang kaibigan ni Matthew na si Andrew. Hindi na para tanungin niyo ni Matthew. Hindi niya naman tinatrato yun bilang girlfriend eh. Si Matthew naman ang nangatwiran na may kinalaman dito. Masyado na kasing lumalaki ang ulo noon. "Bawal to, bawal yan. Huwag kang manigarilyo dito. Ang lugar niya lang sa apartment na to ay sa kusina lamang at hinahayaan ko lang siyang magsalita sa tuwing sasapit ang kanyang kaarawan." Seryosong pahayag ni Matthew na talagang nagbigay gulat kay Rog. Sabay alis na muna nito at paalam sa kanyang mga barkada. Natitigilan si Rog na malamang nahahayaan lamang ni Matthew ang kanyang mga kaibigan na magsalita ng ganun patungkol sa kanya. Ang bagong kaibigan ni Matthew ay malamang wala pang nalalaman sa tunay nitong pag-uugali. Agad na lumapit ito para kausapin si Matthew. "Hindi mo dapat hinayaan ang girlfriend mo na magsalita lamang sa araw ng kanyang kaarawan. Pare, hindi mo naman siya kilala, kaya bakit ba tumatayo ka para sa kanya?" Nagsisimula na noong mainis si Matthew sa kanyang bagong kaibigan, pero maayos pa rin itong nangangatwiran sa kanya. "May respeto lang ako sa mga babae. Napakaganda ng apartment mo at maayos, kumpleto sa gamit. Sinabihan mo ba ang kasintahan mo na umalis para lang sa amin, kaya umalis siya? Di ba parang kawalan ng respeto yun? Hindi na babagay sa kanya ang salitang respeto. Sige, ipapaliwanag ko sa'yo ngayon para malinawan ka. Ang lahat ng kaibigan ko ay kilala si Rog at alam kung paano ko siya itrato. Nakikisama lang naman ako sa kanya dahil nakikinabang ako. Di ko kailangang magtrabaho at meron pa akong libreng matitirhan.
Okay na sa akin tong gantong buhay at wala na akong pakialam sa kung anumang pangarap ang nais niya. Kayang-kaya ko nga dalhin ang kabit ko dito nang hindi niya nalalaman eh. Isang bagay na hindi lang isa, kundi maraming beses nang nangyayari. Isang libreng tagalinis lang siya para sa akin. Wala na akong hahanapin pa. Pagmamalaking sambit ni Matthew. Bakit kailangan mong idisrespeto siya ng ganyan? Hindi nga niya nire-respeto ang sarili niya. Kaya paano ko pa siya re-respetuhin? Ang kanilang pagtatalo ay malinaw na nadidinig ni Rog kanina pa. Kaya hindi nito natiis pa ang kanyang galit at lumabas na sa may balcony. Doon ay agad niyang tinitigan si Matthew ng masama at pagalit nang nagsisigaw. Halos makatog ang mga kamao ni Rog sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Anong ginagawa mo dito ha? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Pagalit pang wika ni Matthew. Sabay angat ng kamay nito para sampalin si Rog. Ikaw ang nawawala sa sarili at hindi siya. 2 beses na mas maliit siya sa iyo ha. Matapos sabihin yon ay tumingin na ito kay Rog at nagsabing, mag-impake ka na ng gamit, sumama ka sa akin. Sa hindi malamang kadahilanan ay wala namang pag-aalinlangang kumilos agad si Rog. Hindi na rin ito nag-impake pa ng mga gamit at dinala na lamang nito ang kanyang cellphone, passport, laptop at ang ilang libro. Ilang sandali pa ay magkasama nang umalis si Rog sa apartment na yon, kung saan naiwan na lamang si Matthew at ilan niyang mga kaibigan. Ikaw si Rog, tama ba? Oo, ako nga. Ako nga pala si Alan. Paano mo nakakayang manirahan kasama siya? Dito, naupo na lamang si Rog sa pinakamalapit na bench at nag-iiyak, kung saan doon na ibinahagi ni Rog sa kanya ang lahat-lahat. Rason para mas mainis pa si Alan kay Matthew at makaramdam naman ng simpatya para kay Rog. Sinabi ni Alan na nakilala niya si Matthew 2 araw pa lamang sa isang bar, kung saan inimbitahan siya nito na uminom ng beer at manood ng football sa kanyang apartment. Pero hindi naman di umano nito inakala na ganun ang kanyang ugali. Agad naman ding napatanong si Alan kay Rog kung may lugar pa ba itong matutuluyan. Agad namang naitugon ni Rog ang kanyang kaibigan na si Emma na agad din niyang tinawagan. Emma, iniwan ko na siya. Pwede ba akong makitulog dyan sa inyo ngayon? Oo naman, kahit hanggang kailan mo gustuhin, Rog. Basta ikaw. Si Rog ay kina Emma na nagpalipas ng gabi. Pagkatapos kinabukasan ay bumalik ito sa kanyang apartment para kunin lamang ang natitira niyang gamit, habang si Matthew ay mahimbing pang natutulog sa kalasingan. Nang mahulasan ay pilit na nakikiusap si Matthew sa kanyang pagbabalik. Tumatawag ito at nagsasabing magbabago na siya, pero hindi na ito pinapansin pa ni Rog. Nakilala na ni Rog ang lalaking tunay niyang tadhana, isang lalaki na alam niyang poprotektahan siya sa lahat ng oras at pagkakataon. Makalipas ang 2 buwan ay sumama na siya kay Alan na nagpropose na sa kanya sa napakagandang tanawin ng dalampasigan, kagaya ng kanyang pinapangarap.